Magandang balita para sa mga Cabanatueños. Ito ay ang nakatakdang pagpasok ng bagong investor sa syudad na pinaniniwalaang makapagbibigay ng 14,000 trabaho sa mga residente ng lungsod. Sa paunang balita, aabot umano sa 25 hektaryang lupa ang luwang na masasakop ng pagtatayuan ng pabrika sa Cabanatuan. Sinasabing ang Kamico Company ay may planong pumasok sa syudad para magbigay ng trabaho sa 1,000 residente at karatig bayan. Una na nga nagmeeting ang may-ari nito at si Mayor Micah Elizabeth R. Vergara kamakailan. Ang Korea Agricultural Machinery Industry Cooperative o Kamico ay sinasabing gumagawa ng mga makinarya na pang-agrikultura na planong dito sa lalawigan nais mamuhunan at napili ang syudad. Sa inaasahang 14,000 jobs na malilikha dito, mahigit 50,000 na katao ang mabibigyan ng magandang trabaho na siya namang mag-aangat sa kabuhayan ng pamilya. Naghain na ng kanyang Certificate of Candidacy ang aktor na si Romel Padilla sa Comelec Office ng Bayan ng Quiapo para lumaban sa pagkaalkalde ng Quiapo dito sa Nueva Ecija. Sinamahan ang aktor ng kanyang kapatid na si Senator Robin Hood Padilla nang ito'y maghain ng kanyang kandidatura. Sinamahan din ang magkapatid ng kanilang mga kasamahan sa showbiz na sila Dennis Padilla, Emilio Garcia at si Pecto. Dati nang naglingkod si Romel Padilla noon sa Nueva Ecija nang ito'y maging board member ng unang distrito ng lalawigan noong 2007. Pero hindi pinalad nung siya ay tumakbo naman sa pagka-vice gobernador at kongresista. Ngayong midterm election, muling sasabak sa mundo ng politika sa pamagitan ng pagtakbo bilang alkalde sa bayan ng Quiapo na pinagmula ng lahi ng kaniyang ina na si Eva Carino Padilla. Sinimulang isagawa ang house-to-house free anti-rabies vaccination ng Cabanatuan City Veterinary Office ngayong buwan sa pangunguna ni Dr. Lorna Fajardo Rivera. Unang tinungo ng City Veterinary Team ang Barangay Pangatian kung saan inabot ng 2 araw ang libreng pagbabakuna sa mga alagang hayop doon noong October 2 hanggang October 3. Sinundan ng Barangay Fatima at Meloja Villa noong October 4. Kahapon October 7 ay sa Barangay Supermarket, ngayong araw October 8 ay sa Barangay Barlis, habang bukas ay sa Barangay San Roque, Melencio. Planong libutin ang 89 barangays ng lungsod upang matiyak na makontrol at maiwasan ang pagkalat ng rabies. Sa pamamagitan nito, matitiyak ang kaligtasan at kalusugan ng parehong mga alagang hayop at ng komunidad. Samantala, umaapila ang lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Micah at Presiding Officer Jay Vergara sa mga residente na samantalahin ang serbisyong ito upang maprotektahan ang kanilang mga alagang hayop mula sa rabies na isang malubha at kadalasang nakamamatay na sakit, hindi lamang ng alagang hayop, pati ng tao. Naghain na ng kanyang kandidatura ngayong hapon, araw ng Lunes, sa pang-7 araw ng filing ng COC, ang tinaguriang ama ng pagbabago at progreso ng Cabanatuan na si Jay Vergara bilang kongresista ng 3 distrito ng lalawigan. Sinamahan si Mayor Jay kung siya ay tawagin ng kanyang mga supporters ng kanyang asawang si 3-termer at outgoing congressman ng 3rd District na si Ma'am Maria Vergara. Gayon din ang halos 50 to 60 na kapitan ng Cabanatuan City na nakasuporta sa mga Vergara. Sa pag-file niya ng kanyang COC sa Comelec Office sa Old Capitol Building sa Cabanatuan City, tinapos na nga ni Jay Vergara ang mga katanungan kung anong posisyon daw ba ang kanyang tatakbuhan sa 2025 midterm elections. Ang inaabangan naman ngayon ng lahat ay kung saang posisyon naman lalaban si Ria Vergara, kung tataas daw ba ng pwesto sa Kapitolyo o bababa bilang alkalde ng lungsod ng Cabanatuan.